Total pinipilit na ng mga dilawan na pagpatay daw ito, pagsikil, pagkitil sa malayang pamamahayag ang pag-aresto kay Maria Ressa. Ang tanong, sino ba itong Maria Ressa na ito? Mabuti sana kung hindi naman yung kanyang dyaryo, hindi na mga dyaryo, yung kanyang maliit na online na news. Ano ba itong Rappler na ito? Website ba ito? Online website? News? Diyos ko po, hindi nga maintindihan kung ano ito. Ilan lang sila nagbabasa nito yata. Sila Pinoy lang at saka mga dilawan. Pero iba, hindi naman nagbabasa nito eh. Nako. O anyway, ang sinasabi, paglabag daw sa malayang pamamahayag, ang paghuli kay Ressa, sinakyan naman ng mga ong-ong at mga gunggong na mga mambabatas na dilawan. Sinakyan din ni Mrs. Robredo. Sinakyan din ng mga sandamukal na mga journalist kuno ng mga taga-NUJP, National Union of Journalists of the Philippines. Sus Maria Josep. Paano na pagsikil sa press freedom? Hanggang ngayon bukas pa yung lintik na kumpanya na yan. Kung gusto talaga ng gobyerno na tumigil ang Rappler, dapat pinasara niya na ng tuluyan. Sus, Diyos ko po. Sasabihin lang, may mga subversibong materyales sila doon kaya pinasara. Hindi. Hinuli ang Maria Ressa dahil may complainant. Merong isang ginoong Willie King na ginawa-gawa nila ng istorya noong 2014. Habang naghihiring sa Senado para masibak yung yumaong Chief Justice sa Corona, ginawan-gawa nila ng kwento at sinasabing iniuugnay si Willie King kay Chief Justice Corona. Sa kanya daw galing yung mga sasakyan na ginagamit ni Corona. Sabi ni Willie King, hindi ko naman kilala yan eh. Ginawan-gawa ninyo ng kwento. Alam po ng kuan yan, alam ng Rappler. Rappler naman, fake news. Alam mo ba, malungkot pa. Ang Facebook naman, ginawa pa nga ang Rappler na taga-check ng mga facts para hindi raw ma-fake news. Ang Rappler. Ina-point nila ang Rappler. Taga-check ng mga facts daw. Taga-check ng mga fake news kung hindi. Hindi alam ng fake. Sino ba yung kumpare ko? Si Mark Zuckerberg. Paring Mark, hindi mo yata alam na yung kinuha mong taga-check ng fake news o hindi, siya rin gumagawa ng mga fake news. Paring Mark Zuckerberg talaga. Mali yung timbre sa kanya. Dapat yung kunin niya, yung diretso. Hindi yung gumagawa-gawa ng mga fake news. Ewan ko. Sus Maria Josep, yan ang problema. Ito. Ito. Alamin natin ang pananaw nito. Ito, ever since saludo ako rito Noon pa man, panahon ni Gloria, panahon ni Pinoy, panahon ngayon ni Duterte. Isa lang yung malinaw na sinasabi nitong alin na ito. Political analyst. Pero parang abogada na rin pag nag-isip at magsalita. Ladies and gentlemen, walang iba kundi si Profesora Clarita Carlos ng UP Diliman. Magandang umaga po, Profesora Carlos, ma'am. Hi, good morning, Erwin. Ma'am, medyo mabilisan lang tayo. Alam ko baka may klase ka na in between. Prof, reaction, sinasabi ng ilan ng mga oposisyon, it was a curtailment or suppression of press freedom, the arrest of Maria Ressa, but then the National Press Club and other legislators said it isn't. It is a case of an individual, a private individual who filed a libel case versus Ressa, so it is not suppression of press freedom. Your thoughts about this, ma'am? Yeah, I was really, in the contest of narratives, Erwin. Opo. I'm sure you know that. Opo.
dapat ang magsalita dyan ang DOJ. Aha. You know, make it clear once and for all, 1, 2, 3, 4, 5, in a language understandable to non-lawyers like me, what it is all about. And just keep on flooding the media with these counter-narratives to counter the other narratives which are being bruited about elsewhere. No? That's the only way, really, parang nagko-collision yung kwento ng isa sa kwento ng iba. Aha. No, if the DOJ, tutukuran niya talaga yung legal basis, then let them come out with it. Don't keep silent. Kasi kung hindi, ang bungang isip ng tao ay namumunga. Ayun. So, you know, whoever is the head of the DOJ, sino ba yon? Magsalita ka nga. Si Secretary Guevara. Okay, Secretary Guevara, please come out. Give it maiksi lang, 1, 2, 3, 4, 5. Aha. Para kaming mga public na hindi namin Ordinaryo. alam itong lalim nito. Para maraman namin ang narrative, ang point of view from your perspective. Ayun. Dahil ikaw yung head niyan. di ba? Aha, correct. Tama po, may punto rin naman ho kayo doon na profesora, ano po?